Sasamahan ko po ngayon yung aking client magpanotaryo ng special power of attorney. Dito po kami magkikita sa may building ni Cardona Clinic. Tayin ko lang po ang client. Papark lang daw. Dito rin pala yung pedya ng mga bata. Pag kailangan nyo ng pedya, yan, din kay Dr. Cardona. Paalis na po yung ating client in few days. Ngayon po ang nag-sign yung client mismo tsaka yung kanilang representative. Yan, tapos na kami magpanotaryo. Tapos binigyan pa ako ng cake ng aking client. Opo. Thank you po. Ito na nga, konting lecture muna. Itong ganitong SPA, kinakailangan ito kapag meron kayong gagawin na hindi nyo kayang gampanan. So, magbibigay kayo ng authority dun sa isang tao para siya yung gumawa in your behalf. Katulad na lang kapag bibili kayo ng bahay. Syempre, may mga documents kayong pipirmahan, may mga a-attendan kayong seminar. And before pa talaga officially ma-turn over yan, meron pang mga house inspection. Kailangan physically nandoon ka. Titingnan mo kung yung bahay ay nasa maayos na kalagayan bago mo tanggapin, bago mo kuhanin yung susi. Kung hindi ka available, pwede kang mag-assign ng representative para siya yung gumawa para sa'yo. By providing the special power of attorney, you're giving the legal power dun sa isang taong pinagkakatiwalaan mo para gawin yung mga bagay para sa'yo. Dahil nga yung mga OFW natin, malayo sila at hindi guaranteed na kapag lumabas yung mga documents na kailangan nilang i-sign or kapag tinawagan sila para pumunta sa office, ay available sila o makakarating sila. Ina-advise na talaga na magkaroon sila ng representative. Minsan yung mga client namin nalilito kapag ka sinabi namin na, "Ma'am, dahil po kayo ay OFW, kailangan po natin ng SPA." Sasabihin nila sa amin, "Oo, no problem, no problem. Ang SPA ko ay ang aking kapatid na si Juan de la Cruz." O kaya naman minsan may nagtatanong, "Sino po ang inyong SPA?" Dali, ganito po yan. Ang tawag po doon sa tao na pinagkakatiwalaan nyo bilang maging representative ay attorney in fact. Para naman po makilala bilang isang legal representative ang tao na napili nyo, kailangan po ay mag-execute kayo ng special power of attorney. Yan pong dokumentong yan ang inyong ipapanotaryo. Kadalasan po sa mga developers, meron na po silang kanya-kanyang template na pwede nilang ibigay sa inyo kung saan man po kayo bumili. Then yan na po yung gagamitin nyo. Diyan nyo na po ilalagay yung details at yan na po mismo ang ipapanotaryo ninyo. Again, kung kayo po ay isang OFW at hiningan po kayo ng SPA, ang SPA po or Special Power of Attorney ay hindi isang tao. Yan po ay isang dokumento. At kapag tinanong po kayo kung sino ang inyong attorney in fact, yan po yung tao na pinagkakatiwalaan nyo na pwedeng mag-represent sa inyo para doon sa transaction.